Roma Kapitulo 4 Versikulo 5. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Good day believers! Dumating ka na ba sa punto ng buhay mo na ginawa mo na ang lahat ng paraan ngunit walang nangyari? Gumastos ka na at halos naubos na ang pera mo at kung sino-sino na ding tao ang nilapitan mo pero wala pa din nangyari. Ngunit noong lumapit ka sa Diyos ang lahat ng hiningi mo natupad. Alam nyo hindi sa mga mabubuti nating gawa tayo maliligtas kundi sa pananampalataya at bibigya lamang ng Diyos, yung mabubuting gawa ay bunga na lang yan ng iyong pananampalataya sa Diyos. Roma Kapitulo 4 Versikulo 5. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Ang Roma 4 na ay bahagi ng liham ni Apostol Pablo sa mga Romano, kung saan ipinaliwanag niya ang konsepto ng pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa kabanatang ito, ginamit ni Pablo ang halimbawa ni Abraham upang ilarawan na ang katwiran ay doon lamang sa mga naniniwala sa Diyos. Hindi batay sa kanilang mga gawa kundi batay sa kanilang pananampalataya. Una, panatilihin ang pananampalataya. Mga Hebreo Kapitulo 11 Versikulo 1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan, at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kawikaan Kapitulo 3 Versikulo 5 hanggang 6. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang maninangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ang mga mananampalataya ay hinihikayat na ilagay ang kanilang buong pagtitiwala sa pangako ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Ang pananampalataya, hindi ang mga gawa, ang nagdudulot ng katwiran. Pangalawa, umasa sa biyaya ng Diyos. Efeso Kapitulo 2 Versikulo 8 hanggang 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Tito Kapitulo 3 Versikulo 5. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Ang pag-unawa na ang katwiran ay nagmumula sa biyaya ng Diyos ay tumutulong sa mga mananampalataya na umasa sa Kanya at hindi sa kanilang sariling pagsisikap. Pinalalakas nito ang pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos. Pangatlo, isabuhay ang pananampalataya. Santiago Kapitulo 2 Versikulo 17. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Santiago Kapitulo 1 Versikulo 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Habang ang pananampalataya lamang ang nagbibigay katwiran, ang tunay na pananampalataya ay natural na magreresulta sa isang pagbabagong buhay at mabubuting gawa. Ang mga gawaing ito ay isang tugon sa biyaya ng Diyos, hindi isang paraan upang makuha ito. Pang-apat, ipangaral ang Ebanghelyo. Mateo Kapitulo 28 Versikulo 19 hanggang 20. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Roma Kapitulo 1 Versikulo 16. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Ang talatang ito ay nagpapatibay sa pangunahing mensahe ng Ebanghelyo, na ang kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos na natanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mga mananampalataya ay tinawag upang ibahagi ang mensaheng ito ng biyaya sa iba. Itinuturo ng Roma Kapitulo 4 Versikulo 5 na ang pagpapawalang sala sa harap ng Diyos ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa.
Pinibigyang diin nito ang biyaya at awa ng Diyos, na nagbibigay katwiran sa mga hindi makadiyos batay sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Ang prinsipyong ito ay sentro sa Kristiyanong pag-unawa sa kaligtasan at binibigyang diin ang kahalagahan ng pag-asa sa biyaya ng Diyos kaysa sa sariling pagsisikap. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Abraham, inilarawan ni Pablo na ang katwiran ay ipinagkakatiwala sa mga nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos.